Hindi lahat ng pandigmang barko ay pare-pareho. May mga barkong kayang magbantay ng baybayin at mayroon namang kayang magkontrol ng buong bahagi ng karagatan gamit ang kanilang missiles, radar system at advanced combat capabilities. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5 sa pinaka-heavily armed at pinaka-combat ready na modernong warships sa Southeast Asia ngayon 2026. At ang mas nakakagulat, kasama na rito ang pinakabagong frigate ng Philippine Navy. Subalit, sapat na ba ito para masabi na kaya na nating makipagsabayan sa mga pinakamahuhusay sa Southeast Asia? Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Bago tayo magsimula, mahalagang maintindihan kung paano sinusukat ang lakas ng isang modernong warship. Hindi lamang ito nakabase sa laki ng barko. Hindi rin sapat na maraming kanyon o missiles. Sa modernong naval warfare, mas mahalaga ang kakayahan nito na makakita ng kalaban, maglunsad ng missile sa malalayong distansya, magdepensa laban sa aircraft at missiles, at makipaglaban sa mga submarino. Kasama rin sa pagsusuri ang radar systems, combat management system, electronic warfare capabilities, at operational experience. Sa madaling salita, ang tunay na sukatan ng modernong warship ay kung gaano ito kaepektibo sa modernong digmaan. Sa ikalimang pwesto ay ang Liceo class frigate ng Malaysia. Bagamat isa ito sa pinakamatandang barko sa listahan, nananatili itong isa sa pinakamalakas na surface combatant sa Southeast Asia. May dala itong 8 Exocet anti-ship missiles, Seawolf air defense missiles, at torpedo systems laban sa mga submarino. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi itong isa sa pangunahing warship ng Royal Malaysia Navy. Ngunit may isang hamon. Habang patuloy na nagmo-modernize ang mga kalapit bansa, nagsisimula ng mahuli ang mga sensors at combat systems ng Liceo class kumpara sa mga bagong frigate sa rehiyon. Gayunpaman, nananatili itong isang seryosong banta sa anumang kalabang barko. Sa ikaapat na pwesto ay ang Raden Eddie Marta Dinata class frigate ng Indonesia. Isa ito sa pinakamodernong frigate ng Indonesian Navy. May kakayahan itong magsagawa ng anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. May dala din ito na Exocet Block 3 anti-ship missile, vertical launch MICA air defense missiles, torpedoes, at advanced close-in weapon system. Ang isa sa pinakamalaking kalamangan nito ay ang modular Sigma design nito na nagbibigay ng flexibility para sa iba't ibang misyon. Dahil sa lawak ng karagatan ng Indonesia, mahalaga ang pagkakaroon ng mga barko na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang uri ng operasyon. At ito mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit napabilang sa top 5 heavily armed warships sa Southeast Asia ang nasabing barko. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong pwesto. At ito ang magandang balita para sa Pilipinas. Nasa ikatlong pwesto ang bagong Miguel Malvar class frigate ng Philippine Navy. Oo, ang BRP Miguel Malvar at ang sister ship nitong barko ay itinuturing na kabilang na ngayon sa pinakamodernong warship sa buong Southeast Asia. Isa itong malaking pagbabago kung ikukumpara sa sitwasyon ng Philippine Navy 2 dekada na ang nakalipas. Mula sa mga lumang barkong dating ginagamit ng ibang bansa, mayroon na ngayong modern missile frigate ang Pilipinas. Ang Miguel Malvar class ay may 16-cell vertical launch system para sa MBDA vertical launch MICA air defense missiles. Mayroon din itong 8 SSM-700K Sea-Star anti-ship missile na kayang umatake sa mga barkong nasa malalayong distansya. Para naman sa anti-submarine warfare, mayroon itong Blue Shark torpedoes at kayang mag-operate ng AW-159 Wildcat helicopter. Ngunit ang isa sa pinagmamalaking kakayahan nito ay ang modernong Israeli Active Electronically Scanned Array Radar at integrated combat systems nito. Ito ang nagbibigay ng kakayahan na mabilis na makakita, mag-track at umatake ng mga target. Gayunpaman, may isang limitasyon. Ang vertical launch MICA missile systems kasi ay pangunahing para sa point and local area defense. Hindi pa ito kayang magbigay ng malawakang air defense coverage tulad ng mas advanced na missile system ng ibang bansa. Sa kabila nito, malinaw na isa itong malaking hakbang para sa modernisasyon ng Philippine Navy.
Sa ikalawang pwesto ay ang Bhumibol Adolyadej class frigate ng Thailand. Ito ang isang modernong multi-role frigate na may napakagandang balanse ng firepower at survivability. Mayroon itong Mk-41 vertical launch system na kayang magdala ng hanggang 32 Evolved Sea Sparrow air defense missile. Mayroon din itong 8 Harpoon anti-ship missiles, torpedoes, at MH-60R Seahawk helicopter. Ang kombinasyon ng mga sistemang ito ay nagbibigay ng kakayahang harapin ang iba't ibang uri ng banta mula sa himpapawid, dagat at maskin sa ilalim ng dagat. Maraming naval analysts ang naniniwala na isa ito sa pinaka-balanced warship sa Southeast Asia. At ngayon, narito na tayo sa numero 1, ang Formidable class frigate ng Singapore. Sa loob ng maraming taon, ito ang itinuturing na pinaka-combat capable na warship sa ASEAN. Ang pangunahing dahilan ay ang air defense capability nito. Mayroon itong 32-cell Silver A50 vertical launch system na gumagamit ng Aster 15 at Aster 30 missiles. Ang Aster 30 ay isang long-range air defense missile na kayang protektahan hindi lamang ang sarili nitong barko, kundi pati na rin ang iba pang barkong nasa paligid nito. Ito ang tinatawag na Area Air Defense Capability, isang kakayahan na wala pa sa karamihan ng Southeast Asian navies. Bukod dito, mayroon din itong Harpoon anti-ship missile, torpedoes, Seahawk helicopter, advanced stealth design, at highly integrated combat system. Sa madaling salita, kumpletos rikados ang nasabing barko mula sa firepower, sensors, air defense, anti-submarine warfare, at operational experience. Ito ang dahilan kung bakit nananatili itong numero 1 sa ASEAN ngayong taong 2026. Ngunit ang mas mahalagang obserbasyon ay hindi kung sino ang numero 1, kundi kung gaano kabilis ang pagbabago ng naval balance sa Southeast Asia. Kung dati ay puno ng mga lumang patrol ships at matatandang frigates ang rehiyon, ngayon ay unti-unti nang lumilipat ang mga bansa sa modern missile warfare. Mas maraming vertical launch systems, mas advanced na radar, mas malakas na anti-ship missile, at mas integrated na combat networks. Para sa Pilipinas, ang pagpasok ng Miguel Malvar class frigate ay isang malaking milestone. At habang nagpapatuloy ang AFP modernization program, posible pang tumaas ang ranggo ng bansa in terms of naval capability sa mga susunod na taon, lalo na kung maisa sa katuparan na ang mga plano para sa karagdagang frigate, submarines, at iba pang advanced naval assets. Sa kabuuan, nananatiling nangunguna ang Singapore sa larangan ng modern naval warfare sa ASEAN. Sinusundan naman ito ng Thailand at nasa ikatlong pwesto naman ang Pilipinas sa pamamagitan ng Miguel Malvar class frigate. Isang bagay na mahirap isipin ilang taon lamang ang nakalipas. At ang tanong ngayon, sa patuloy na modernisasyon ng mga hukbong dagat sa Southeast Asia, kaya na kaya nitong tapatan ang naval superpower ng Asia, ang China? At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.